Mahirap magtago sa isang kasinungalingan na alam mong ikakagalit ng mahal mo sa buhay. Bata pa lamang ako ay inampun na ako ng mag-asawang Alvarez na nakita nila ako sa kalsada na pagala-gala at namamalimos. Nilapitan nila ako at inalok na tumira sa kanilang bahay. Wala na ang tunay kong mga magulang, sa tiyahin ko ako nakatira pero madalas din nila akong saktan kapag wala akong uwing pera sa kanila. Mayaman ang mag-asawa dahil napakagara ng kanilang sasakyan. Inuwi nila ako sa bahay nila at nagulat ako nang makita ko ang malamansyon nilang tahanan. Lalo na ang loob nito, parang mga hari at reyna ang nakatira. Naiyak na lang ako bigla, di ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ako nga pala si Daniel, 34 years old. Sa Amerika na ako nakabase bilang isang nurse. Simula nang inampun ako ng mama at papa, ay inalagaan at pinag-aral nila ako sa mamahaling school. Nag-aaral ako ng mabuti para masuklian ko ang kanilang kabutihan. Nang makagraduate ako ng kolehiyo, nagpaalam ako sa kanila na pupunta ako ng Amerika at doon na ako magtatrabaho. Pumayag naman sila kahit na mahirap para sa kanilang malayo sa akin, ay ang iniisip nila ay gaganda lalo ang buhay ko doon at nasa tamang edad na ako para magdesisyon sa buhay. Nang nasa Amerika na ako ay agad akong nakakuha ng trabaho sa isang malaking ospital. Mahirap dahil naranasan ko ng maging independent na walang inaasahan na kikilos para sa akin. Masaya naman ang buhay ko. Natatapos ang buong araw ko sa trabaho at para hindi ako mainip at para hindi ko mamimiss sila mama at papa, lumalabas ako para gumimik. Lumipas ang mga taon, mayroon akong naramdaman sa aking sarili na di ko maipaliwanag. Nakaramdam ako ng pagkagusto sa kapwa ko lalaki. Pero natatakot akong malaman nila mama at papa at baka nila ako matanggap. Lalo na ng aking papa na sinabi niya na ako ang tagapagmana ng kanyang mga negosyo at ari-arian. Ang sabi ko sa aking sarili, matagal pa naman na kaya't in-enjoy ko na kung ano ang buhay meron ako ngayon. Kasama ng aking partner na katulad ko din. Hanggang dumating ang panahon na kailangan ko nang umuwi ng Pinas. Pinapauwi na ako ng aking mama at papa dahil mahina na daw sila pareho. At kailangan na nilang magpahinga. Ako na lamang daw ang mamahala ng kanilang mga negosyo. At sinabi pa nila na kailangan ko na daw bumuo ng sarili kong pamilya para makita naman daw nila ang kanilang mga apo bago sila lumisan sa mundo. Napabuntong hininga na lang ako. Di ko alam kung ano ang gagawin ko, kung paano sasabihin sa kanila kung ano ako. Ayoko naman na magpanggap sa kanila, ayoko rin na masaktan sila. Sinakripisyo ko ang aking kaligayahan alang-alang sa pagmamahal ko sa kanila. Iniwan ko si Jason, ang boyfriend ko. Ang sabi ko lang sa kanya, uuwi na ako ng Pinas at di na muling babalik pa kaya malabo na kaming magkita pa. Masakit para sa akin na hiwalayan siya. Pero wala na akong choice, kailangan kong magsakripisyo. Biyahe na ako pa Pinas. Nang nasa airport na ako, dala ang aking mga bagahe nang may biglang bumangga sa akin na isang babaeng nagmamadaling maglakad. Humingi naman siya sa akin ng paumanhin, pero ako naman ay abala sa pagdadampot ng aking nahulog na mga gamit. Nagmamadali daw siya dahil baka maiwan siya ng kanyang sundo. Di naman ako naggalit sa kanya, sa halip na pangiti pa nga ako dahil nabighani ako sa ganda niya na kahit bakla ako ay namangha pa din ako sa kagandahan niya. Sa loob ko, na kapag naging babae ako, ganun mukha pinapangarap ko dahil almost perfect na siya. Maganda, matangkad, morena, balingkinita ng katawan at matangos ang ilong, pwedeng isali sa Miss Universe. Naghiwalay na nga kami ng landas dahil dumating na din ang aking sundo. Nakakapanibagong umuwi sa Pinas, halos di ko na alam ang mga lugar dito. Sabi ng driver ay malapit na daw kami sa bahay kung kahit inaayos ko na ang aking sarili. Kinakabahan ako, naguguluhan ako kung sasabihin ko ang totoo at kung sabihin ko naman ay baka di na nila ako matanggap. Nang nasa loob na ako ng mansyon ay may malaking sorpresa pala ang kanilang hinanda. Ang daming masasarap na pagkain at ando ng mga malalapit kong mga kaibigan.
Sinalubong ko ng yakap nila mama at papa. Namiss daw nila ako, syempre ako din naman. Namiss ko sila. Ang sarap ng kainan namin at kwentuhan hanggang sa gusto ko nang magtapat sa kanila hanggat maaga pa. Nang may biglang kumatok sa pinto at nagsalita ang aking papa na dumating na daw ang hinihintay niya. At pagbukas nga ng pinto ay bumungad ang isang babae. Nabigla ako dahil ang babaeng pumasok at pamilyar ang mukha niya sa akin. Tama, siyang babaeng sa airport na nakabangga ko nang papalabas na ako. Ang babaeng nakabangga ko, siya pala ang bisita ni Papa. Pinakilala sa akin ni Papa ang babae. Siya daw si Shane, 30 years old at lumaki sa Amerika. Kaysa isang anak siya ng kumpare at kasosyo ni Papa sa negosyo. Maging si Shane ay napangiti rin nang magkita kami. Namukhaan din niya ako sa airport. Natawa na lamang kami pareho. Ang akala tuloy nila ay matagal na kami na magkakilala dalawa. At dagdag pa ni Papa, kaya niya ako pinapawi ay para sa nalalapit naming kasal. Nanlamig ang aking mga pawis at nanginig ang aking mga laman sa sinabi ni Papa. Hindi ako handa sa mga gusto niyang mangyari. Paano ko pa maamin sa kanila ang tunay kong pagkatao kung may plano na pala silang ipakasal ako kay Shane? Ayoko namang mapahiya si Shane kung kaya't nag-usap na lamang muna kami. Nagpakilala sa isa't isa, nagkakwentuhan ng kung ano-anong mga bagay. Mabait si Shane. At masarap kasama kung kaya't enjoy na enjoy akong kausap siya. Dahil malaki ang utang na loob ko sa nag-alaga sa akin, susundin ko ang kanilang desisyong pagpapakasal kay Shane. Kakalimutan ko ang aking tunay na pagkatao. Lumipas ang ilang buwang pagpaplano ng aming kasal, unti-unti na ding nahuhulog ang loob ko kay Shane. Pero sa di inaasahang pangyayari, tinawagan ako ni Jason, ang aking boyfriend. Nandito daw siya sa Pilipinas at makikipagkita siya sa akin para pag-usapan namin ang lahat. Agad nga ako nakipagkita sa kanya para tapusin na ang lahat sa amin dahil mahal ko na si Shane. Pero ang hindi ko alam, sinundan pala ako ng palihim ni Shane. Tiyempo naman na nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap ni Jason. Nagpapaalam na ako kay Jason at sinabi ko na sa kanya na hindi kami ang para sa isa't isa. Hindi ko na siya mahal at ayaw ko na sa kanya. May iba na akong mahal, Jason, isang babae. Nagulat si Jason sa narinig niya sa mga sinabi ko. Saglit siyang natahimik. Sabi niya, mahal daw niya ako. Malungkot ang boses ni Jason. Nakinig ako sa kanya pero ayaw ko na siya intindihin. Nasasaktan ako. Pero kung yan ang gusto mo, sino ako para ipagdamot sa iyo ang mga bagay na gusto mo? Buhay mo yan, Dan. Gusto ko maging masaya ka. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Jason sa akin. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Nasa ganong eksena kami nang biglang bumungad sa amin si Shane. Nabigla kaming dalawa ni Jason. Nabigla ako dahil hindi ko maipinta ang itsura ni Shane. Si Jason naman ay nagulat at nalito. Pero mas lalo akong nabigla nang biglang banggitin ni Shane ang pangalan ni Jason at ganon din si Jason binanggit niya ang pangalan ni Shane. Magkakilala pala silang dalawa. Napakalas kami ni Jason sa pagkakayakap. Litong-lito ako ng mga oras na yon at pati na rin si Shane ay nagtataka kung bakit kami magkayakap. Kinausap ko siya at inamin ko sa kanya ang lahat. Ang tunay kong pagkatao na isa akong bading. At boyfriend ko nga si Jason. At di ko lang masabi kina mama at papa ang totoo dahil baka sumama ang loob nila sa akin. Subalit bigla na lamang tumakbo si Shane habang umiiyak at di ko na siya mahabol. Hindi ko man lamang naipaliwanag sa kanya ang lahat. Nasaktan ko ng husto si Shane at yun na ang huli naming pagkikita. Nakipag-usap siya kay Papa na hindi na matutuloy ang kasal naming dalawa. Ang sabi niya lang, ayaw pa niya at hindi pa siya handa. Hindi niya sinabi kina Papa at Mama ang totoong dahilan. Pero inamin ko na kay Papa at Mama ang totoong dahilan kung bakit ayaw akong pakasalan ni Shane.
Nabigla sila sa inamin ko sa kanila, pero dahil sa pagmamahal nila sa akin, buong puso nila akong tinanggap. Nabalitaan ko na lang na bumalik na uli si Shane sa US at doon na ulit nagtrabaho. Hindi na ako bumalik sa Amerika dahil ako na namahala ng aming mga negosyo. Hinayaan na lamang ako nila mama at papa sa aking buhay. Masaya naman sila sa akin. Tanggap nila ako. Tumigil na rin sila sa paghahanap ng aking mapapangasawa. Masaya naman ako na kami lang tatlo magkakasama. Binubuhos ko na lamang ang aking pagmamahal at oras hanggang sa kanilang huling hininga. At least napatunayan ko na sa kanila na mahal ko sila. Maraming salamat Kuya Roms. Yan po ang maikli kong istorya. Daniel, Parañaque City.